Plan ni Vice President Leni Robredo ang kanyang mga taga-suporta na nagtungo dito sa kanyang tanggapan sa Quezon City. Kasabay ito ng planong pagsasampa ng impeachment case laban sa kanya. Ang mga grupo ito ay miyembro ng iba't ibang urban poor groups at nagpahayag sila ng kanilang mensahe ng pagsuporta sa Vice Presidente. Isa dyan si Akbayan Representative at sinabi niya na tutol sila sa isasampa na impeachment case kay VP Robredo dahil lahat naman daw ng bintang sa kanya ay walang katotohanan. Sinabi rin nila na, sinabi naman ni VP Robredo na hindi daw niya hahayaan na mapunta yung ating bansa sa masama. Alam daw ng mga taga-suporta niya na wala siyang sinabing hindi totoo at wala rin daw siyang pangarap na agawin ang posisyon mula sa mas nakakataas sa kanya na si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya din sinabi rin ni VP Robredo na kung hindi lang siguro si dating Senator Bongbong Marcos ang nakalaban niya sa pagiging Vice Presidente, hindi raw siguro ganun kagulo dahil parang ayaw raw tanggapin ito yung pagkatalo. Gayman, ipinakiusapan niya ang kanyang mga suporta na manatiling mahinahon sa kasabay ng mga nangyayari na protesta naman laban sa kanya. Kung maalala natin, yung isang araw lang, noong isang linggo, nagtungo dito yung mga anti-Leni Robredo na grupo at mga taga-suporta naman ni President Rodrigo. Nag-camp out lang sila dito sa labas ng opisina niya para lang ipahayag yung kanilang kagustuhan na mag-resign siya, bumaba sa pwesto o ma-impeach. Samantala, sinabi rin ng ibang grupo dito, balikan natin yung iba nilang mga mensahe kanina. Nanalo na raw si VP Robredo at kailanman hindi nila hahayaan na pakawalan pa niya ang pwesto. Ayaw raw nilang maulit yung bangungot ng nakaraan. Sabi rin ng Akbayan, gaya ng nabanggit ko kanina, ang laban daw ni VP Leni ay laban ng bawat babaeng nilalapastangan sa ating lipunan. At idiniit rin ng Change Politics Movement, Representative Mati Del Mundo, na yung video message daw ni VP Robredo ay hindi naman betrayal of public trust. Yes, Ivy, nanawagan naman ng maging mahinahon itong si Vice President Leni sa kanyang mga taga-suporta. Pero bukod ba dyan sa meeting na yan, may plano pa rin ba sila na to go out in the streets, mag-rally, or ano man? Lalo pat may inanunsyo nga na inihahanda na nga, bukod dun sa unang na-file nila Attorney Lozano, may inihahanda na rin na isa pang posibleng impeachment complaint, itong isa pang grupo ng mga abogado. Okay. Gaya na sinabi ni VP Leni Robredo, gusto nga raw kasing pumunta dito nitong mga grupo para magsagawa ng protesta in support of her. Pero nakiusap daw siya na baka daw naman pwede na maging daanan na lang ito sa maayos na usapan. At ito na nga yung meeting ngayon. Pero may in-announce kanina si Beth Yang mula sa Filipina National Human Organization na magkakaroon sila ng isang movement sa April 30. Hindi ito direktang patungkol sa impeachment case laban kay Robredo, pero sabi niya ito daw ay para ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Other than that, wala pa silang nababanggit na kahit anong planong malaking movement sa ugnay ng pagsuporta nila kay VP Robredo. Ivy, may sinabi rin kanina na may mga pumupunta rin daw dyan na patuloy na nagpupunta ng mga biktima ng sinasabing extrajudicial killings dahil dito sa gera kontra droga. May nakita kang mga ganyang mga tao na nandyan pa rin hanggang ngayon? We'll have to check routes sa labas kung mayroong mga individual na nagpunta dito regarding that concern. Pero kanina meron ditong isang miyembro ng organization din, Urban Poor Group, na sinabi niya na kontra nga siya sa extrajudicial killings dahil mismong kanyang ama daw ay biktima nito. Mamaya, babalikan natin yung mensahe niya and hopefully susunod natin na update, masabi natin yung exact niyang sinabi. Okay, maraming salamat, Ivy Sauna.